Hello guys, hello everyone, welcome back on my YouTube channel. This is Nams Carbonera once again, and for today's video, this is an official this is a sit down video. As all you know, kung ikaw man ay isa sa aking taga-subaybay, wow, it's been a long time guys na nag-upload ako sa YouTube, and since nandito na ako sa Hong Kong, so sa mga nakakakilala at sumusubaybay po sa akin, alam nyo na dati sa Saudi ako nagtatrabaho. So, konting kaalaman lang po, almost 11 years nagtrabaho sa Saudi Arabia sa isang amo lang po. So last ko na uwi, I just decided na pumunta ng Hong Kong. Why? It's because guys, ang tagal ko nang gustong pumunta ng Hong Kong actually, but may mga bagay akong isinaalang-alang muna kasi parang natatakot ako before, kasi syempre breadwinner ako sa pamilya namin, may mga anak akong pinapaaral, may mga pinagkagastahan akong bills, so medyo natatakot akong makikipagsapalaran ulit kasi syempre marami akong isinasaalang-alang ng mga bagay. Katulad na lamang is paano kung yung madadatnan ko ditong mga amo is hindi sila mabait, or kumbaga maging malas ako sa amo tapos uuwi ako ng Pilipinas, so hindi makakapag-aral yung mga anak ko. Tapos syempre natatakot ako kasi syempre maraming once, di ba, culture na natin yung mga Pilipino na kapag maraming nakakaalam na mag-a-apply ka ng ibang bansa and mag-change country ka, syempre may mga opinion yan sila na, ay bakit ka mag-a-apply sa ibang bansa, baka kesyo yung magiging amo mo, magiging malas ka doon, and then ganito, ganyan, magstay ka na lang sa kung saan ka ngayon. And you know what makes me change my mind and mag-pursue na pumunta ng Hong Kong? Nag-decide ako na mag-apply dito sa Hong Kong. Kasi if in God's will, He will make it happen. So, ganito na lang yun. Nagkipagsapalaran ako dito, nag-try ako ng mag-apply. Nagpasa ako ng mga resume sa mga agency, and fortunately merong nag-hire sa akin na pinsan ng asawa ko, direct hiring. So mabilis lang yung proseso guys. So back naman tayo doon sa kung bakit nagbago yung isip ko, kasi iniisip ko guys na malaki na yung mga anak ko, so kailangan nila at kailangan ko na rin ng malaking sahod. At naiisip ko rin na kapag hindi ko pinorso at hindi ko pinanindigan na mag-change ng ibang bansa, alam mo yun, kasi ayoko ma-stuck sa isang lugar lang. Gusto kong may marating pa, gusto kong makapunta pa ng ibang bansa, and gusto ko pa rin marami pa akong marating sa buhay, kumbaga umasenso pa. And sa mga maipapayo ko lang sa mga ganun yung feeling sa akin, valid yung feeling nyo syempre kapag isa kang breadwinner na mag-isip ka, kumbaga mag 50-50 yung isip mo. So ang isipin mo na lang, huwag kang matakot na sumubok at mag-try sa ibang bansa ulit, at sundin kung ano na yung nasa puso mo, yung pangarap mo sa buhay. Huwag kang matakot, manalig ka lamang sa Diyos at lagi mong ipagdarasal na gabayan ka, and whatever may happen sa bansang pupuntahan mo, panindigan mo yon, and always think positive na kaya ka nag-apply sa ibang bansa dahil may gusto ka pang marating, may gusto ka pang patunayan sa sarili mo. Kasi guys, yun yung na-realize ko na siguro kung dati ko pang ginawang mag-apply ng Hong Kong, siguro yung buhay ko ngayon hindi, parang ang dami ko na sigurong narating, ang dami ko ng accomplishment sa buhay. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, ito yung topic natin ngayon ha. So alin ba talaga ang mas magandang magtrabaho, Saudi o Hong Kong? Ang masasabi ko lang, wala naman po yan sa bansang pagtatrabahuan mo. So kung alin yung mas maganda, ang ano lang dyan is kung paano kang mawak ng pera mo, kung paano katulungan ng mga taga-Pilipinas na naiwan mo sa Pilipinas na gumastos ng pera mo, at paano ka mag-invest doon sa Pilipinas. So yun lang naman yun At saka wala yan sa isang lugar kung saan ka mapupunta,
kung swerte ba o hindi, maganda ba o hindi. Working wise, mas maganda dito sa Hong Kong kasi malaki yung sahod guys. Twice, doble ang sasahurin mo dito sa Hong Kong kumpara sa Saudi. Pero pag sa mga nagtatanong kung alin ba ang mas magandang lugar na pwedeng pagtrabahuan, Hong Kong o Saudi, ang may sasagot ko sa inyo, wala po yan kung saang bansa ka magtatrabaho, kundi nasa employer mo yan at sa trabahong babagsakan mo at sa mismong ikaw na magdadala ng trabaho mo. So, pagdating naman sa sahod guys, okay, sabi, may note ako. Ang lahat po ng ito ay base lamang sa aking experience. So, gusto ko lang makatulong sa ibang mga OFW na gustong magbalak na pumunta or mag-iba ng bansang pagtatrabahuhan. So, ito, dito sa Hong Kong, alam nyo, ang kagandahan dito kasi yung size ng bahay is, yung pinaka-standard nila guys is 500 square meters. So, imagine mo yung 500 square meters na bahay. Gaano lang kaliit yun. So, sa Saudi, ang bahay doon is palasyo. Dito is 500 square meters lang. Mostly ng mga katulong dito is walang sariling kwarto. Swerte mo lang kapag may sarili kang kwarto at sarili kang CR. And luckily, isa po ako sa maswerteng OFW na meron po akong sariling kwarto at sariling CR kahit maliit lamang po. Dahil ang aming tinitirhan na bahay or condo is may-ari ng gobyerno. So, ang bahay namin is medyo malaki, nasa 1,500 square meters. So, medyo maganda-ganda, makakagalaw ka na maayos, may sarili kang privacy. Unlike sa mga iba na nakikita nyo, typical, na nakikita nyo sa mga stories, totoo po yan, na wala silang kwarto, sa sala na natutulog, or may mga hanging cabinet lang na ganyan. So, sa Saudi naman, syempre alam nyo sa Saudi, diba, sobrang laki ng bahay. Talagang napakalaki. So, mako-culture shock ka pagdating mo dito sa Hong Kong once na nanggaling ka sa Saudi or yes, kasi pinag-usapan naman natin dito is Saudi to Hong Kong. So, ayan, mahirap gumalaw guys. Kapag nakasanayan mo na yung bahay na malaki, tapos bigla kang pumunta sa maliit ng bahay. And, ganito, sa sahod, malaki ang pinagkakaiba ng sahod. Kung sa Saudi, ang range ng sahod nila is 400 US dollars or 1,500 real, and in peso, I think it's 21,000 pesos. Dito naman po sa Hong Kong, the minimum na sahod ng isang OFW dito is 35,000, not including yung overtime pay mo kung maswerte ka sa amo na nagpapa-overtime siya, and may mga amo naman po na nagbibigay ng sahod na 40 to 60 to 80 to 100,000. Depende po sa amo, kung ang amo mo ay galante. Pero kapag ka minimum ka lang, and nagpapa-OT yung amo mo, sa isang buwan guys, makakabuno ka ng more than 40,000 pesos. So yes po, doble yung sahod mo dito kumpara doon sa Saudi Arabia, and which is malaking tulong sa pamilya mo sa Pilipinas, di ba? So, ang working hours naman dito sa Hong Kong, simula, depende sa amo guys. Like yung iba nagigising 5:30 in the morning kasi kadalasan may mga estudyante. So, ang pinakamahabang trabaho mo dito is until 11 PM. So, ako, minsan natatapos yung trabaho ko. Magna 9, 10, 11. So, depende. Hindi yan sa ano. Pero wala tayong trabaho na hanggang umaga. Like sa Saudi, kailangan mong magpuyat, lalo na kapag may bisita na umaabot ng alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 ng madaling araw. So, dito sa Hong Kong is may weekly day off ka. So, ibig sabihin, makakapagpahinga ka within your day off. So, simula umaga hanggang sa bibigyan ka ng oras curfew. Like, sa akin, mula umaga, tapos ang curfew ko is 9 PM. Yung iba naman, mostly is 6, 7, or 8. So, ako, 9. So, sa Saudi, walang day off. Swerte mo lang kung makakalabas ka, mabait yung amo mo, pero mostly 2 to 3 hours lang talaga. And, dito guys, may kalayaan yung mga DH dito.
yung mga katulong dito may kalayaan and may paglalaban nila ang kanilang karapatan. Unlike sa Saudi, wala ka talagang kalayaan. So, wala kang boses doon. So, dito sa Hong Kong, syempre, kaya mostly ng mga Pinoy pumupunta ng Hong Kong para ito kumbaga yung stepping stones nila na makapunta ng ibang bansa kasi mas madali dito, 'di ba? Sobrang mahal ng cost of living sa Hong Kong. Like, let's say for example, sa mga pagkain, lahat ng bilihin mahal. So mahal ang sahod, mahal din yung bilihin. So ibig sabihin, mahal din lumalabas na pera dito sa'yo. So sa Saudi naman kasi is mura lang yung mga bilihin. Kahit mura yung sahod, mura yung bilihin. Pwede kang makapag-Starbucks, makapagbili ka ng skincare, makabili ka ng mga makeups, mga damit. Dito, pag lumabas ka, tapos pumunta ka ng mall, oh my God guys, yung mga skincare, mga makeup, sobrang mahal. Yung mga pagkain, mahal. Yung Starbucks, mahal. So, minsan mapapaisip ka na lang talaga, bibili ka ba o magtitiis ka na lang na magbaon ka ng kanin at magluto ka ng ulam. So yun. So tapos yung hindi pa kagandahan dito is dahil nga maliliit yung bahay and mostly ng mga kumukuha ng katulong dito is may alagang bata. Yun. So dito kahit maliit yung bahay, maraming camera. So, ibig sabihin, pag may camera, lagi nilang nakikita yung bawat galaw mo kasi maliit lang yung bahay. So, hindi ka pwedeng mag-petiks-petiks dito. Hindi ka pwedeng maupo. Like, kumbaga, yung sinasahod mo dito is kailangan mong pagtrabahuhan ng maigi. Kasi bawat galaw mo, nakikita ng mga amo mo and mostly ng mga Chinese. Ayaw nila na nasasayang yung oras. Ayaw nilang nakikitang nagpe-petiks-petiks yung mga katulong nila. Lalo na kapag may alaga kang bata, kailangang attentive ka. And kailangan talaga marunong kang mag-multitasking. Syempre. Kasi kung tatanungin nyo ako guys kung saan ako mas nagagaanan sa trabaho ko, sa Saudi na may 4 na palapag na bahay or dito sa Hong Kong, na condo unit lang, masasabihin ko sa inyo na mas komportable ako doon sa Saudi. And bakit? Kasi kahit malaki yung bahay guys, alam mo yung meron akong sarili kong timetable na susunod ko yon, and after that, pwede na ako makapagpahinga, pwede na ako maupo-upo. Walang nagbabantay sa kilos ko. Dito, kailangan kong mag-multitasking, kailangan kong bilisan yung bawat kilos ko habang tulog pa yung bata. And syempre, ayaw nila nakikita kang nauupo-upo lang. And syempre, dahil bata yung iyong inaalagaan, mas maingat ka kailangan kasi buhay yung inaalagaan mo dito. So, ayan. Tapos, sa Saudi, kasi malaki yung bahay, wala namang camera. Sabihin na natin marami kang lilinisin, marami kang. At least, makakapagtago ka doon, di ba? Yung kumbaga pwede kang makipag hide and seek sa madam mo doon. At kahit na sabihin natin ekstrikto sila sa linis, at least doon makapagpahinga ka. Kumbaga habang naglilinis ka, pwede kang mag-TikTok, pwede kang kung ano-ano gawin mo kahit na hindi, kumbaga mag-check lang yung ama mo pagkatapos mong maglinis, yung mga ganun dito talaga. As in, mahirap gumalaw ng may nakatingin sa'yo 24/7. So, ayan, and then ano pa ba? And you know what guys, kung sa kagandahan ng lugar, sa totoo lang, dito kasi sa Hong Kong parang mga alam niyo yung mga sinaunang mga building, yun yung mga style dito sa Hong Kong, sinaunang building. Ano mo lang, swerte mo lang kapag makapunta ka sa isang lugar na kumbaga mga bagong building na, pero mostly dito parang mga sinauna. So kung papipiliin ako kung alin yung mas magandang tingnan na infrastructure or yung mga tanawin or whatever, mas maganda sa Saudi guys. Yun yung totoo. Dito kasi ang Hong Kong parang Divisoria. Gets nyo ba yun? Yes, para sa akin na parang Divisoria siya. And one more thing, mas accommodating yung mga taga Saudi kumpara sa mga Chinese people. Kasi yung mga taga Saudi, palabati pa sila guys, diba? Alam mo yung palabati. And then, family oriented sila. Makikita mo talaga kapag
may mga mag-visit yung mga kamag-anak nila sa bahay nila, very accommodating talaga sila. Naghahanda ng pagkain, dinner, mga prutas o kung ano, tea, kape, dito guys, as in, iba, like kung pupunta yung, may mga sila, may mga, let's say for example biyanan nila pumunta sa bahay dito, alam mo yung, wala man lang ina-offer na kahit tubig, kahit pagkain, kahit kape or whatever, magha-hi hello lang sila, tapos pupunta na sila ng kwarto, ganun. Tapos aalis na yung mga manugang mo na hindi kayo nagkakausap, hindi mo nasasabi na, ay aalis na kami kasi ganito, ganyan. So, ganun dito guys. And one more thing is, mostly, siguro, sa 100% na population dito sa Hong Kong, 95% hindi sila nag-English. They don't speak English, especially yung mga old people. So dito, kailangan kapag baguhan ka, kung gusto mo gumala, meron kang map. Yes, para hindi ka na mahirapan, para hindi ka maligaw. Kasi dito wala kang mapagtatanungan kapag ikaw ay naligaw. So, iyan lamang po. So, kaya ko siya one by one yung video na ito dahil alam ko na makakatulong ito sa mga OFW na pumunta ng kahit saang bansa nyo gusto guys, hindi lamang na gusto nyo mag-change country, gusto nyo mag-iba ng ibang bansa na gusto nyo pagtrabahuan kung saan ba mas maganda. Ang isang mapapayo ko lang sa inyo is, kung talagang gusto nyo, gawin nyo guys. Huwag kayong papa-apekto sa mga taong nagsasabi na ay huwag kang magpalit ng bansa or ng trabaho mo kasi baka ganito, ganyan, ganito. Paano ka uusad, aangat kung yung mga negative na mga bagay o mga tao yung susundin mo? Ang lagi mong iisipin at susundin kung ano yung nasa puso mo, kung ano ba talaga yung pangarap mo sa buhay. So, dyan lamang guys, and sana may natutunan kayo sa aking video na to, and thank you so much sa pagsuporta, and sana makita-kita pa tayo sa aking susunod na mga video, and huwag niyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel, at marami po tayong lugar na mapupuntahan dito sa Hong Kong bago po matapos yung aking kontrata. And good night guys. Bye. Thank you for watching.